Kapag narinig natin ang pangalang Burnham Park, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Malamig na hangin, naglalakihang puno, mga bangkang dahan-daang umaandar sa lawa, masayang pamilya, mga turista, at isang tahimik na pasyalan sa gitna ng summer capital of the Philippines. Ngunit, paano kung malaman mong hindi lahat ng gumagala rito ay buhay? May mga nagsasabing, kapag sumapit ang hating gabi, ibang Burnham Park na ang makikita mo. Isang parke na tila nababalot ng kakaibang katahimikan. Kung saan may mga yabag na walang naglalakad. May mga batang naririnig na nagtatawanan kahit walang tao. At may mga nilalang na hindi mo gugustuhing makasalubong sa dilim. Marami ang naniniwalang, isa lamang itong kathang-isip. Ngunit bakit hanggang ngayon, patuloy pa ring may mga testigang nagsasabing, may kakaiba silang naranasan? Ano nga ba ang tunay na sikreto ng Burnham Park? At bakit sinasabi ng ilan, na ang park, ay may mga residenteng, hindi kailanman umalis? Sama-sama nating tuklasin, ang mga pinakanakakatindig balahibong kwento, urban legends, at misteryong bumabalot, sa isa sa pinakasikat na parke sa Pilipinas. Dahil matapos ang video na ito, maaaring hindi na kayo makatinggan sa Burnham Park, sa parehong paraan. Sa puso ng Baguio City, matatagpuan, ang isa sa mga pinakasikat na parke sa Pilipinas. Ang Burnham Park. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang parke ay ipinangalan kay Daniel Hudson Burnham, isang kilalang American architect at city planner, na siyang gumawa ng orihinal na master plan ng Baguio, noong 1905. Ang lugar na kinatatayuan ng parke ngayon, ay dating isang malawak at luntiang lambak, ng dating pamayanang Ibaloy, na kilala bilang Cafagway, bago ito isinama sa plano ng lungsod. Ang Burnham Park Reservation, ay opisyal na naitatag, noong ika-6 ng Agosto, 1925. Sa loob ng halos isang siglo, naging saksi ang Burnham Park, sa napakaraming pangyayari. Mula sa masasayang pamamasyal ng mga pamilya, pagdaraos ng iba't ibang pagdiriwang, at maging sa mahahalagang yugto, ng kasaysayan ng Baguio. Matapos ang mapaminsalang lindol noong ika-16 ng Hulyo, 1990, pansamantala pa itong nagsilbing, tent city, para sa maraming residenteng nawalan ng tahanan. Sinasaklaw ng Burnham Park, ang humigit kumulang 33 ektarya, kaya isa ito sa pinakamalalawak na pampublikong parke sa Baguio. Isa sa pinakakilalang atraksyon nito ang Burnham Lagoon, kung saan libu-libong turista ang sumasakay ng bangka bawat taon. Dahil sa malamig na klimang Baguio, makakapal na pine trees, at madalas na hamog lalo na sa gabi, nagiging mas misteryoso ang kapaligiran ng parke, isang dahilan kung bakit madali itong naging sentro ng iba't ibang urban legends. Sa loob ng maraming dekada, hindi lamang mga turista ang nagbahagi ng kakaibang karanasan sa Burnham Park. Maging ang ilang taxi driver, security guard, maintenance worker, photographer, at maging ilang lokal na residente, ay may sari-sarili ring mga kwento tungkol sa mga aninong umano'y nakita nila, mga kakaibang tunog, at mga pangyayaring hindi nila maipaliwanag. Marahil, para sa karamihan, ang Burnham Park ay isa lamang magandang pasyalan. Ngunit para sa iba, isa itong lugar na may mga lihim, na hindi kailanman nais ibunyag. At marahil, habang patuloy na dumaraan ang mga tao, sa mga landas nito araw-araw, may iba ring mga nilalang, na hindi na kailanman nakaalas.
Bago pa man ito naging paboritong pasyalan ng mga turista, ang lugar na ito ay dating isang malawak na lambak. Sa paglipas ng mga dekada, naging sentro ito ng iba't ibang pagdiriwang, pamamasyal, palakasan, at masasayang alaala ng milyon-milyong Pilipino. Ngunit ayon sa ilang matatandang residente, hindi raw lahat ng alaalang naiwan dito ay masasaya. May mga trahedya, may mga aksidente, may mga hindi maipaliwanag na pagkawala, at may mga pangyayaring tila ayaw ng kalimutan ng mismong lugar. At kasabay ng mayamang kasaysayan nito, ay ang pag-usbong ng napakaraming alamat at kababalaghan, na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Isa sa pinaka-nakakatakot na usap-usapan, tungkol sa Burnham Park, ay hindi tungkol sa mga aninong nakikita, sa ibabaw ng tubig, kundi sa mga sinasabing, nasa ilalim nito. Ayon sa isang matagal ng urban legend, may mga nagsasabing, ang ilalim ng lawa, ay may mga bahaging, napakalalim at maputik. Dahilan, upang maraming bagay, ang tuluyang lumubog, at hindi na mulang makita. Dito nagsimula ang iba't ibang kwentong, hanggang ngayon, ay ipinapasa-pasa ng ilan. May mga naniniwala, na noong mga nakaraang dekada, may mga katawan umano, ng mga taong pinaslang, na palihim na itinapon sa lawa, kapag wala nang nakakakita. Sinasabi ng ilan, na dahil sa katahimikan ng parke, tuwing 10 oras ng gabi, naging paksa ito ng mga nakakatakot na haka-haka. Maliban dito, may isa pang alamat, na mas madalas ikinukwento ng mga lokal. Ayon dito, may mga taong nahulog umano, mula sa mga bangkang namamasyal sa lawa. Habang ang karamihan sa mga insidente sa lawa, ay nauuwi sa ligtas na pagsagip, sinasabi ng ilang bersyon ng alamat, na may ilan umanong hindi na mulang nakita. Mula rito, nabuo ang paniniwala ng ilan, na ang mga kaluluwang iyon, ay nananatili pa rin sa paligid ng lawa. Ito rin ang sinasabing dahilan, kung bakit may mga nakaririnig umano ng mahihinang sigaw, sa gitna ng gabi. May mga nakakakita ng tila kamay, na umaahon mula sa tubig, o nakakaramdam ng kakaibang lamig, habang nakasakay sa bangka, kahit hindi naman malamig ang hangin. May mga bangkero ring nagkukwento, na paminsan-minsan, ay tila may mabigat na bagay na humihila sa bangka, mula sa ilalim. Ngunit sa tuwing sisilip sila sa tubig, wala silang makikita. Sa kabilang banda, maaaring may lohikal na paliwanag, ang mga karanasang ito. Tulad ng putik, damong singaw, o iba pang likas na kondisyon ng lawa. Ngunit para sa mga naniniwala sa mga kababalaghan, hindi yun sapat, upang ipaliwanag, ang lahat ng kanilang nasaksihan. Samantala, maraming bangkero ang nagsasabing, kapag gabi na, at halos wala ng tao. May pagkakataong may nakikita silang, isang babaeng nakaputing damit, na nakatayo sa gilid ng lawa. Tahimik lamang ito. Hindi kumikilos. Parang may hinihintay. Subalit kapag nilapitan umano nila, bigla na lamang itong nawawala. May ilan namang nagsasabing, habang nagbo-boating sila sa dapit hapon, may aninong, tila kasabay nilang lumulutang sa tubig. Ngunit paglingon nila, wala namang ibang bangka. Hanggang ngayon, walang nakaalam, kung sino ang misteryosong babaeng ito. Isa pa sa mga pinaka-nakakatakot na urban legend, ng Burnham Park, ay ang naglalakad na walang ulo. Ayon sa kwento, may ilang taxi driver ang nakakita umano, ng isang lalaking naglalakad sa gitna ng parke. Normal ang katawan. Ngunit nang masilawan ang ilaw ng sasakyan, napansin nilang, wala itong ulo. Pagdaan ng sasakyan, bigla itong naglaho. Walang kahit anong bakas. Bagamat walang opisyal na ebidensya, marami pa ring nagkukwento, ng halos kaparehong karanasan. Hanggang ngayon, nananatiling bahagi lamang ng mga alamat,
at kwentong bayan, ang mga salaysay na ito. Wala silang matibay na ebidensyang nagpapatunay na totoo ang mga ito. Ngunit patuloy silang nagbibigay ng misteryo sa Burnham Park at nagpapalalim sa reputasyon nito. Bilang isa sa mga pinakakilalang lugar ng urban legends sa Baguio. Bakit nga kaya napakaraming kwento tungkol sa Burnham Park? Ayon sa ilang paranormal enthusiasts, maaaring maraming espiritong hindi pa tuluyang nakakaalis sa lugar. May iba namang naniniwalang dahil sa napakatanda ng park at sa dami ng mga taong dumaan dito, sa loob ng mahigit isang siglo, natural lamang na mabuo ang iba't ibang alamat. May nagsasabing ang malamig na klima, makakapal na hamog, at mahahabang anino ng mga puno ang dahilan kung bakit madaling malinlang ang ating paningin. Samantala, ang ilan ay naniniwala namang ang bawat lumang lugar ay may sariling kasaysayan at may mga bahagi ng kasaysayang hindi na kailanman na ipaliwanag. Hanggang ngayon, patuloy na dinarayong milyon-milyong turista ang Burnham Park. Sa umaga, isa itong lugar ng tawanan, pagmamahalan, at masasayang alaala. Ngunit kapag bumaba na ang gabi, at unti-unting nilalamon ng makapal na hamog ang buong parke, may ilan pa ring naniniwalang may ibang mundo ang unti-unting nagigising. Mga nilalang na hindi mo makikita sa liwanag. Mga yabag na hindi mo kayang sundan. Mga matang tahimik na nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Marahil, isa lamang itong serye ng mga alamat. O baka naman, may mga lihim na piniling itago ng Burnham Park sa loob ng mahigit 100 taon. At kung sakaling mapadpad ka rito, isang malamig na gabi, at may marinig kang mahinang tawanan sa di kalayuan, o may makita kang isang taong nakatayo sa gitna ng hamog, huwag kang basta lalapit, dahil baka hindi pala siya turista, at baka matagal na pala siyang residente ng Burnham Park. Ang tunay na tanong, kapag ikaw mismo ang nakaranas ng isang bagay na hindi mo maipaliwanag, maniniwala ka pa rin bang kathang-isip lamang ang lahat? O isa ka na rin sa mga magiging susunod na magdadala ng panibagong kwento tungkol sa misteryong bumabalot sa Burnham Park?